Marami sa atin ang talagang naghahanap ng running shoes na pwede sa easy run, pwede rin sa mga speed workouts. Tapos kung wala kang ibang talagang magamit na sapatos, pwede rin sa race day. Now, itong sapatos na andito sa box na hawak-hawak ko ngayon ay I think mako-consider ko na ganon. So all-rounder itong sapatos na to. Well, at least base sa naging experience ko dito. Well, actually, ito yung 361 degrees na Miro SL. Kung familiar kayo, ito din yung sapatos na nagkaroon ng issue patungkol sa kanyang tang kasi meron siyang parang himulmol na tumutusok sa mga paa natin habang tumatakbo. Pero I am happy to report na hindi ganon yung experience ko dito kasi talagang binusisi ko yung tang niya, wala nang himulmol. So, hindi na ganon. Maybe sa mga naunang batch, ganon yung problema. Pero dito sa, yun nga, dito sa sapatos ko ngayon, wala nang ganon. Anyways, ito po ay size 11. Ang timbang niya is 240 grams. So, SL super light. Well, hindi naman siya super light kasi 240 grams siya. Pero magaan na rin yun relative sa ibang sapatos ko. Tapos, ang stock height nito, 33 dito sa likod. Tapos, 26 dito sa harapan. Pero kung isasali natin yung insole niya na around 4mm, magiging 37 dito sa likod. Tapos, sa harapan naman is 30mm. Now, in terms of build quality, pulido naman itong sapatos na to in terms of tahe, saka yung mga dikit niya. Tapos, syempre, isa rin sa tinitingnan ko, or I mean, siguro tayong lahat, isa rin sa tinitingnan natin is yung kanyang looks. So far, maganda din naman yung looks ng sapatos na to. In terms of upper material ng sapatos na to, mesh yung kanyang upper. Breathable. Bale, may mga butas-butas siyang maliliit dyan sa gilid, tapos dito sa toe box, tapos sa kabilang gilid. Ayan. Itong toe cap niya, good enough yung rigidity. Yung kanyang toe box naman, good enough para sa semi-wide feet ko. And then yung kanyang sintas, serrated. Tamang-tama lang din yung haba para magkaroon tayo ng runner's loop. Yung kanyang tang naman, breathable din. Manipis lang. Yung upper niya, parang race day shoe. Napaka-minimalist. Manipis, tapos wala masyadong padding. Walang padding yung kanyang tang. Then yung padding niya dito sa heel part, ito lang, napakaliit lang. Yung heel counter niya naman, tamang-tama lang din yung rigidity. Hindi ganun katigas. Ito naman yung kanyang insole. Ayan, so around 4mm to, super critical foam. Now pagdating dito sa midsole, hindi na specify ng 361 degrees yung specific material na gamit nila. Ang nakasulat lang doon is high performance elastomer foam. Pero base sa ilang mga foreigner na nag-review ng sapatos na to, TPEE daw yung material or foam na gamit nila dito. Something na nakikita lang natin sa mga mamahaling running shoes. Anyways, itong sapatos na to, kapansin-pansin din yung kanyang front rocker na nakakatulong din pagdating sa ating takbo, especially kung medyo mabilisan na. Now, speaking of nakakatulong, isa sa nakakatulong sa sapatos na to pagdating sa stability niya is itong shank or itong stabilizer sa gitna. Fiberglass stabilizer to na yun nga, nakakatulong, anti-torsion siya. Anti-torsion plate. Maliit lang siya, hindi siya talagang buo. So, itong sapatos na to, flexible pa rin. Nabebend pa rin natin siya. So, itong sapatos na to actually is promoted as plateless speed trainer ng 361. Ito naman yung kanyang outsole. So, maganda yung coverage. Tapos, yung material na gamit nila dito is RPU. Proven and tested ko na yung RPU na maganda yung durability, maganda yung kapit. Now, in terms of thickness, so far, good enough lang din yung thickness niya. Hindi siya ganun kakapal. Now, pagdating naman sa actual na takbo ko dito, ito yung masasabi ko. In terms of upper material, so far, wala naman akong naging problema. Yung breathability niya andon, hindi uminit yung mga paa ko. Pero yung isa sa napansin ko sa first kilometer ko nung paggamit ko nito, sumakit yung maliit na daliri ko sa paa dito sa gilid. Sa kaliwa lang naman. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung tinanggal ko tong sapatos, tapos tiningnan ko kung wala bang nakasabit or wala bang something na nasa loob. Wala naman. Tapos binalik ko ulit. And then hindi naman bumalik ulit yung sakit. Tapos, yun nga yung sinabi ko in terms of yung tang niya, hindi ko naman naramdaman na na-irritate yung paa ko. Wala na siyang himulmol na parang tumutusok. Yung kanyang fitting, maganda naman sa midfoot, tapos dito sa heel part, wala naman ako naging experience na heel slippage. So maganda siya. Dito naman sa kanyang toe box area, good enough naman yung volume niya para sa semi-wide fit ko. Now take note,
ang paa ko talaga is around 10.2 inches. Pero yung mga sapatos na suot-suot ko is 11 or size 11 sa US. Yun talaga yung typical na suot ko pagdating sa mga running shoes para hindi ako mamatayan ng kuko. Yung underfoot feel naman dito sa sapatos na to, komportable at malambot. And speaking of malambot, itong midsole niya malambot din. Malambot at bouncy. Kahit na sabihin na natin speed trainer siya, hindi naman siya masakit itakbo kahit mabagal yung pace. Kasi nung sinuot ko to, yung majority ng pace na tinakbo ko is around 6:30 lang. Mabagal lang. So far, hindi naman sumakit yung paa ko. Tapos nag-strides ako, napansin ko na mas madali kang mag-pick up ng pace dito sa sapatos na to. Now, in terms of stability, good enough naman na yung nabibigay nitong sapatos na to. Siyempre, nakakatulong itong plate niya, itong stabilizer niya or itong anti-torsion plate niya. Pagdating naman sa outsole, given na naka-RPU siya, siyempre, makapit itong sapatos na to. Wala akong naging problema dito. Now, overall, yun nga, yung sinabi ko earlier, ito yung sapatos na para sa akin, all-rounder. Pwede siya sa easy pace, pwede rin siya sa mabilisan na pace. Especially given na this is promoted as speed trainer. And kung wala kang maisusuot sa race day mo, actually pwede siya. Kasi kung mapapansin natin, yung sinabi ko kanina, itong upper niya, napaka-race day yung datingan or race day shoe yung datingan. Manipis, tapos minimalist lang yung mga padding or minimal lang yung padding. Plus, breathable din siya. So kung naghahanap ka ng sapatos na hindi ganun kabigat sa bulsa, na all-rounder, baka ito na yung sapatos na to. Ang 361 degrees Miro SL.